Ormoc Gold, ang kwento ni Bernie Tokoy, isang game fowl breeder. Si Bernie Tokoy, isang pangalan na kasing kahulugan ng tagumpay sa mundo ng pagpapalahi ng game fowl sa Pilipinas, ay nagpapatunay sa kasabihang, ang kapalaran ay pabor sa matapang. Ang kanyang kwento, na naitala sa April 2006 na isyu ng Animal Scene, ay isang patunay sa lakas ng tiyaga, isang swerte, at isang matalas na mata para sa pambihirang genetika. Nagsimula ang paglalakbay ni Tokoy noong kanyang kabataan, kung saan nagkaroon siya ng hilig sa pagpapalahi ng game fowl. Habang ang kanyang mga unang taon ay minarkahan ng katamtamang tagumpay, dumating ang isang mahalagang 105 taon bago ang paglalathala ng artikulong ito. Noon ay isang swerte, sa anyo ng isang gold na manok na ibinigay sa kanyang tiyuhin, ang nagtakda sa kanyang buhay sa isang landas na hindi niya kailanman maisip. Ang kanyang tiyuhin, hindi mahilig sa mga manok na may kakaibang kulay, ay hindi pinansin ang manok, iniwan ito sa isang sulok ng kulungan. Gayunpaman, nakilala ni Tokoy ang isang espesyal na bagay sa natatanging balahibo ng manok. Sa pahintulot ng kanyang tiyuhin, kinukrus niya ang gold na manok sa isang broodcock, nagsimula ng isang programa sa pagpapalahi na magbabago magpakailanman sa kanyang kapalaran. Ang mga nagresultang supling, na bininyagan bilang Ormoc Gold strain, ay napatunayang isang pambihirang game fowl. Mula sa unang batch ng 14 na tandang, isang nakakagulat na 13 ang nagwagi sa mga paligsahan sa cockfighting. Ang pambihirang tagumpay na ito ay hindi isang pagkakataon, ito ay ang bunga ng dedikasyon ni Tokoy, kasama ang pambihirang potensyal na henetiko ng Ormoc Gold strain. Ang programa sa pagpapalahi ni Tokoy ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang matalas na pag-unawa sa kahalagahan ng mix, mga tiyak na kombinasyon ng henetiko na gumagawa ng mga pambihirang matagumpay na manok sa pakikipaglaban. Kinilala niya na ang Ormoc Gold strain ay nagtataglay ng isang natatanging timpla ng mga katangian, kabilang ang pambihirang lakas sa pakikipaglaban, isang natatanging gold na kulay, at kapansin-pansing kakayahang umangkop. Ang kakayahang umangkop na ito ay nagbigay daan sa kanya na i-cross ang Ormoc Gold sa iba pang mga bloodlines, pinapanatili ang lagda nitong gold color at mga katangian sa pakikipaglaban habang isinasama ang mga panais-nais na katangian mula sa iba pang mga strain. Ang tagumpay ng Ormoc Gold strain ay nagbago sa buhay ni Tokoy. Ang simpleng kulungan ng game fowl na dating kanyang pinagsasaluhan kasama ang kanyang asawa, si Belen, at ang kanilang 3 anak ay napalitan ng isang 2 palapag na bahay na kumpleto sa mga modernong kagamitan. Ang sakahan na kanilang inuupahan ay naging kanya, at ang kanilang mga panalo mula sa Ormoc Golds ay nagbigay daan sa kanila na makakuha ng mga plantasyon ng tubo at pinya. Ang kwento ni Tokoy ay hindi lamang tungkol sa tagumpay sa pananalapi, ito ay isang patunay sa magandang pagkakataon at ang kahalagahan ng pagkilala sa pambihirang potensyal kapag ito ay nagpakita mismo. Ang gold na manok, isang regalo na hindi pinansin sa una, ay naging catalyst ng kanyang pambihirang paglalakbay. Ito ay nagsisilbing paalala na kahit na ang pinakamaliit na pagkakataon ay maaaring humantong sa mga pambihirang resulta kapag pinagsama sa dedikasyon, tiyaga, at isang matalas na mata para sa kahusayan. Ang artikulo ay nagtatapos sa pagguhit ng isang pagkakatulad sa pagitan ng tagumpay ni Tokoy at ni Boy Prima Leon, ang breeder ng Zamboanga Whites, isang strain na nangingibabaw sa cockfighting noong dekada 1980 at unang bahagi ng dekada 1990. Iminumungkahi ng may akda na ang Ormoc Gold strain ni Tokoy ay may potensyal na makamit ang mga katulad na antas ng tagumpay, na nag-iiwan ng isang pangmatagalang pamana sa mundo ng pagpapalahi ng game fowl sa Pilipinas. Habang ang Ormoc Golds ay patuloy na gumagawa ng mga alon sa Leyte at mga kalapit na probinsya, ang hinaharap ng pambihirang strain na ito ay mukhang maliwanag, na nangangako na magsulat ng sarili nitong epiko sa kasaysayan ng cockfighting sa Pilipinas.